Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat na narito po. Muli po, no, ito po si Coach Jim Ro. No? Ngayon, pag-aaralan po natin yung about the evaluation period. Mahalaga po na kasi malaman natin ang evaluation period dahil dito po nakasalalay yung ating yung performance ng ating store. No? Doon sa mga hindi pa alam, lalo sa mga bagong seller o mga dati na ring seller na hirap makapasa sa processing rate. Kami po ni Prof. Vincent ay meron pong ginagawang pre-webinar training from Monday to Saturday, 7:30 p.m. Iniimbitahan po namin kayo na laging dumalo at doon po pwede po tayong magtalong. Dahil doon po namin tinuturo yung mga strategy, no, nagbibigay po kami ng mga tips na kung saan marami sa affiliates po namin nung ginagawa po namin ito ay nakakapasa po ng processing rate at lagi pong umaabot sila doon sa evaluation, no, nakakapasa po tayo sa evaluation lagi at bihira lang, no, sa mga affiliates namin yung may bumabagsak kasi doon talagang kulang sa budget. Dito po kasi pwede kang magsimula ng 1,000, 2,000, 3,000, pwede nga po ng 500 eh. Pero dapat lang po maintindihan po natin na tayo po ay nasa dropshipping. Si Sitaw po kasi ay isang e-commerce platform na ang concept po niya is dropshipping. Alam naman po natin sa dropshipping na kung saan meron po yan duration, meron po yan binibigay ng mga terms lalo na po sa delivery, 'di ba? Dito po meron po tayong 10 to 15 days delivery, then 3 days after sale. So ibig sabihin, once na process mo yung order, mag-aantay ka ng 10 to 15 days, then after 10 to 15 days delivered, meron pa po yan 3 days after sale na kung saan doon po babalik yung pera mo na inabono, kasama na po doon yung markup natin o yung profit natin. Okay? So, ngayon po, nakakatuwa na kung saan sa mga affiliates natin at kasama na rin po ako doon na bumabalik na po yung aming pera at nakakaikot na po tayo. At doon po, at dito rin po namin na ipapasok na unti-unti na makapaglagay ng markup na 8%, 10%, 12%. Kasi po marami po sa mga seller na hindi po alam. Ang akala po nila, basta may pera po sila, ay pwede sila mag-markup ng 8%, 10%, 12% agad. So, hindi po dapat ganon. Dapat maintindihan muna natin yung negosyo. Dahil dito naman kay Sitaw, hindi ka naman po matatalo. Wala naman pong lugi rito. Pero, ang sinasabi lang natin, sayang pa rin kung magkakaroon ka ng penalty. Although, hindi naman yan binabawas sa yung kapital. No? At mamaya ituturo po natin kung paano ba natin maaabot yung 55%. Paano ba tayo makakapasa sa evaluation? Kasi marami po dito yung stress kapag evaluation. Pero para sa akin po, ito po ay challenge. Hindi po ito ginawa ni Sitaw para pahirapan po tayo. Ginawa niya ito para ma-motivate ka. Tandaan mo, paano kung wala pong evaluation? Paano kung walang 55%? Di marami pong seller na magpapawarde-warde. Maraming seller na pwedeng hindi make up, pwedeng hindi mag-pick up. Pero nakasalalay po kasi dyan yung performance ng store natin. Kasi once na maging maganda yung performance ng store mo, pwede kang i-message ni Sitaw na maging partners nila tulad po namin ni Prof. Vincent. Ako po, wala pang mag-isang buwan pa lang po ako noon na tayo po ay na-invite na po kagad ni Sitaw na maging partners. No? At tinanggap po natin yon. At ayun po ay challenge, pero siyempre kailangan maintindihan mo muna yung negosyo. Hindi lang yung pagkita. Dapat malaman mo rin yung kung ano yung negosyo na tinatakbo ni Sitaw. Paano ba yung dropshipping? Paano ka ba kumita rito? So nasa ganun, pwede mong maipaliwanag doon sa mga nagnanais na maging seller. Okay? So lagi po natin sinasabi yan na wag po tayong maging recruiter, maging leader po tayo para doon sa mga affiliates natin na maituro natin yung tama. No? At yung strategy na binibigay po natin ay hindi yung strategy na ginagawa ko, kundi nakadepende po ako doon sa capital o sa funds ng affiliates ko. Kasi once na binigay niya sa akin yung
sinabi niya sa akin kung magkano yung magiging funds niya, doon po ako babase para maibigay ko sa kanya yung tamang strategy at techniques o tips na dapat niyang malaman. Kasi halimbawa ako, yung kapital ko, nagsimula ako 10 to 15,000. Iba yung sinimulan kong strategy doon. So, ngayon, kung meron din kaparehas ng ganun, so pwede kong i-share yung ginawa ko sa kanya. So, ganun lang po. At dito po, sa tips at strategy na ginagawa po namin, ay marami na po kaming natulungan. Yung mga hindi nakakapasa ng evaluation, ngayon po nakakapasa na po sila. Kaya masasabi po namin na yung tinuturo po namin ni Prof. Vincent dito ay talagang epektibo. So nasa sayo na rin po yan. Ikaw rin po magdidesisyon kung gusto mong gayahin o maging i-guide o para gawin yung mga binibigay po namin tips, nasa inyo po yan. Kaya pwede po kayo mag-message sa akin para nang sa ganun, maituro ko sa inyo step by step. Kasi pag sa message, minsan hindi nagkakaintindihan. Kaya mas maganda, message mo o tapos tatawagan kita, mag-uusap tayo, ituturo ko sa iyo. Okay, kung ikaw naman ay nadaan dito sa video na to at wala ka pang referral code, hindi ka pa nakaka-register, so nandiyan po sa baba ng description ko yung aking referral code, Coach Jimro, or pwede mong gamitin yung 5717 CNCR. Okay? 571717 CNCR. So, nandyan lang po sa baba ng aking description yung aking referral code para ako mismo yung direktang magiging mentor mo. Ako yung magtuturo sa iyo kung paano ka magsisimula rito. Kung tatanungin mo ako, pwede ba sir magsimula ng 2,000, 3,000, 5,000? Pwede po magsisimula. Pero kakausapin kita at sasabihin ko sa iyo yung mga dapat mong gawin. Kikita ka rito kahit na sabihin natin hindi ka makapasa ng evaluation, walang mababawas sa kapital mo. Pero siyempre dapat gawan natin paraan o sikapin natin na maipasa yung mga evaluation. Sa una okay lang, pero yung mga sa susunod dapat lagi nating maipasa dahil para hindi po tayo mamesisitaw at hindi po masara yung ating store. So ngayon sisimulan na po natin at pakikita ko po ngayon yung ipe-present ko po ngayon yung evaluation period. Yun muna po yung evaluation period. Ngayon ginagawa ko po step by step, parang tutorial para maintindihan po ito ng ating mga seller at ng mga bagong seller, para nang sa ganon mas marami pa silang matutunan at malaman. So bago natin simulan, wag mo kalimutan siyempre yung mag-subscribe, mag-like, and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video. At nawa makatulong po ito sa atin. Okay? So yan, panoodin na po natin yung ating presentation. Okay, ito po yung ating evaluation period. Ito po yung aking ituturo at pag-aaralan po natin kung gaano po kahalaga ang evaluation period na nagaganap po 2 beses sa isang buwan. Para madaling maintindihan, ito po ay kinsenas, katapusan, 15 and 30. To facilitate product management and provide seller with insights into their order processing rates on the seller dashboard, sellers can view their order processing rate for the current month. This provides them with real-time information on how efficiently they are processing their orders. Kung makikita po natin, ayan po yung ating dashboard. At dito po sa ibaba, nandito po yung ating processing rate. So, sa processing rate po natin ay nakabase po sa bawat order na ating ipipick up, na kung saan sa bawat orders, dyan makikita po natin na madadagdagan sa processing rate. At mapapansin din po natin na kapag may pumapasok ng orders, ay yung processing rate po natin ay bumababa rin. So, halimbawa po, may processing rate po tayo, may order po tayo na 5 orders. At kapag pinrocess po natin yung 5 na yon, iyon po ay lalabas na 100% kasi po na-process po natin lahat. Pero once na may pumasok po uli na another 5 orders, ang processing rate mo ay mababawasan, magiging 50% na lang. Bakit po? Kasi pag total orders na po nun ay 10 na po, then na-process mo yung 5 at then may pumasok na another 5 orders. So, magiging 50% po. Kapag pre-process mo uli yung 5 na yon,
magiging processing rate mo ay 55%. So, diyan po nakabase yung ating 55 yung processing rate po natin at diyan nakabase yung ating evaluation. So makikita po natin yan, kaya dito po napakahalaga po yung ating pagbabudget. Maaabot po natin yung processing rate, kailangan lang po ito yung malaman natin kung ano po yung inyong magiging funds o yung magiging capital nyo at doon po tayo magbabase ng budgeting para maipasa po natin yung processing rate na 55%. So mapapansin po natin dito, sinasabi nga dito na every month CITO conducted evaluation which happens twice a month. It is 16 end of the month. If the seller reach the 55 processing rate, their profit will remain. So ibig sabihin po dito, kapag na-reach po natin yung 55%, yung markup po natin na 7%, 8%, 10%, 12% ay makukuha po natin ng buo. Subalit kung hindi naman natin maipapasa, may mga rules po na dapat natin maintindihan at malaman kung ano yung mga penalty na dapat mangyari. On a monthly basis, CITO track the seller's order processing rate to determine if the penalty should be imposed. If the order processing rate falls below 55%, it will trigger penalty measures. No? May penalty? Baka maubos yung funds ko dyan. Baka maubos naman yung capital ko dyan. Yan yung karamihan na sinasabi nila kasi hindi po nila naiintindihan. Meron nga pong nagme-message na nababasa ko na sinasabi nila mauubos yung kanilang pera dahil daw sa penalty. Hindi po totoo yan. Dahil po yung penalty, linagayan hindi para pahirapan po tayo. Itong penalty na to para i-challenge ka bilang seller. Sa totoo lang po, magpe-penalty ka dito pero hindi po mababawasan yung kapital mo. Dahil yung penalty na yan, kinukuha po yan o kinakaltas po yan doon sa markup mo. At mamaya may papaliwanag po natin. Halimbawa, yung 7% mo pwedeng maging 6% na lang yan kapag hindi ka nakapasa sa processing rate. Ganon din naman yung 8% and 7% mo, pwedeng bumaba ng 7% hanggang 6% kung hindi mo maipapasa yung processing rate. Kaya dito po meron po tayong strategy na ginagawa at yung mga tips na binibigay po natin sa ating pre-webinar training. Kaya sikapin po natin maka-attend sa pre-webinar training dahil doon po natin itinuturo yung mga dapat gawin. At doon po pwede po tayong magtanong at masasagot po natin yan. At pwede nyo rin po akong i-message sa aking messenger. Yan, i-add nyo po ako ang aking Facebook profile ay Jimmy Adilye Gonzales. Coach Jimro. Yan, pwede nyo po akong i-message dyan at sasagot po ako at pwede po tayong mag-usap para maituro ko yung strategy kung paano mo maipapasa yung processing rate. Kaya ito po yung nakakatuwa na ngayon, ngayong processing, ngayong evaluation po na to na January 15, halos lahat po ng aking affiliates ay nakapasa. So yan, ipapakita ko po sa inyo mamaya yung mga processing rate po ng aking mga affiliates. So dito na po tayo. So kung mapapansin po natin mga partners na kung saan ito po yung ating product markup. 7% profit, tapos dito yung 8% to 12%. Dito po yung first evaluation and second evaluation. So 1 to 15 of the month, 16 of the month deduction. So ito po ito yung first evaluation. Ang evaluation natin is 15. So pag pumasa ka po sa processing rate na sa first evaluation 55% at ganoon din sa second evaluation, no penalty po yan. So pag dito naman po tayo bumagsak ka sa first evaluation, pumasa ka naman sa second evaluation, no penalty pa rin. Pero dito pag pumasa ka sa first evaluation at bumagsak ka sa second evaluation, no penalty. Kaya mapapansin po natin ito po ay sa 7%. Pero pag bumagsak ka sa first and second evaluation, with 1% penalty, you will only have 6% on the orders that you process. Ibig sabihin po, imbis na 7% profit ang makukuha mo dahil bumagsak ka sa first and second evaluation, mababawasan niya ng 1%. So magiging 6% na lang. So mapapansin nyo, hindi ka pa rin po talo. Dahil wala pong makapagbibigay sa inyo yan 6%. Kahit sa bangko po, in 2 weeks time, hindi nyo po yan makukuwang 6% na yan. Pero siyempre,
sayang pa rin yung 1%. 1% is 1%. So dito kahit maipasa mo lang yung processing rate na 55%. Pero siyempre, i-mindset po natin lagi na first and second evaluation ay lagi nating maipasa dahil pag nakasanayan po natin yan, ay pwede na po tayo mag-level up para makadagdag po tayo dito ng 8% at 12%. So mahalaga po ito dahil ito'y makakatulong sa atin para tumaas palalo yung ating kikitain dito kay sitaw. Pero syempre may tamang strategy at techniques po yung dapat na gagawin po dito. Dahil hindi po yan basta-basta linalagay. So kailangan aralin po natin mabuti. So dito naman po tayo sa 8% to 12%. Dito po, pagpasado po kayo ng first evaluation at second evaluation, wala pong penalty. So balit dito, pag bumagsak ka sa first evaluation, pumasa ka sa second evaluation with penalty. So sitaw deduct portion of profit exceeding 7% from delivered orders in the current month. And the seller will only have 7% on the orders they process. So ibig sabihin po, pag bumagsak ka sa first evaluation at pumasa ka sa second evaluation, kahit na 8% o 12% pa yung markup mo, bababa po yan ng 7%. Ganon din po dito, kabaliktaran lang po. Pumasa ka sa first evaluation at bumagsak ka naman sa second evaluation, ganon din po. With penalty pa rin at bababa siya ng 7%. So kahit 8%, 12% yan, magiging 7% na lang yung iyong markup. So wala ka pa rin talo. Kung titingnan at tutuusin, hindi mababawasan yung kapital mo dito, tutubo ka pa rin. Pero pag bumagsak ka ng first and second evaluation, no, with penalty, sitaw deduct portion of profit exceeding 6% from the delivered orders in the current month and the seller will only have 6%. Kaya makikita po natin dito, kahit 8% yan, 12% yan, magiging 6% na lang po yan. Halimbawa po, ikaw po ay nakapag-process po ng order na halagang 10,000. Sa 10,000 po niyan, meron kang 600, di ba po? So sa 1,200. So sa 1,200 na profit mo doon sa 12%, magiging 6% na lang yan. So magiging 600. So hindi ka pa rin talo dahil yung 10,000 mo, meron ka rin kikitain na 6%. Kaya hindi po totoo na mauubos ang pera mo sa sitaw dahil sa penalty. Pero syempre, tinitingnan din ni sitaw yung store mo. Kailangan maging maganda yung performance yan. Dahil pag lagi kang bumabagsak sa processing rate, i-email ka rin ni sitaw na yung tindahan mo o yung online store mo ay i-close na dahil hindi ka nakakapasa sa processing rate at hindi mo na ipapasa yung evaluation. Kaya mahalaga po na matutunan po natin yung strategy na ito. Dito po, hindi po basta-basta na akala po natin magma-markup ka lang at kikita ka na ng 7% to 12%. Kailangan po aralin po nating mabuti yung strategy. At dito po, lagi po tayo nagkakaroon ng pre-webinar from Monday to Saturday, 7:30 p.m. na kung saan tinuturo po natin. Siyempre, hindi lang po natin pinag-aaralan dito kung paano ka kumita. Pinag-aaralan din po natin dito anong business meron si sitaw. So, dapat alam din po natin yan. Okay? So, hanggang dito na lang po. Ayan muna po yung aking ituturo. At yung iba ay sa susunod po na video po natin para nang sa ganon maintindihan po natin. So, step by step, ituturo po natin. Nauna po natin yung profit margin, yung pagmamarkup at sumunod na po itong ating evaluation period. At susunod naman po yung paggamit po natin ng vacation mode para na sa ganon, mas maintindihan natin ang negosyong ito. Okay po? At yan po, maraming salamat po muli. Okay, yan. Siguro naintindihan po natin ngayon yung evaluation period kung paano natin may papasa yung 55%. Nawa ito po ay nakatulong po sa ating lahat. Kung may mga tanong po kayo, pwede po kayo mag-message dyan sa comment, dyan sa ibaba, mag-comment po kayo. Pwede po kayo mag-request dyan kung ano pa yung gusto nyo malaman patungkol kay sitaw at gagawin po natin yan ng video para na sa ganon, lahat po ng seller ay matulungan po natin.
yung ginagawa po nating pre-webinar training from Monday to Friday, 7:30 p.m. From Monday to Saturday, 7:30 p.m. Yan po ay para sa lahat ng seller. At ganun din sa mga seller na gusto po, sa mga seller at sa mga nagnanais na maging seller po. Para naman sa ganun, hindi po sila mahirapan kung paano simulan si Sitaw. Dahil napakaganda po ng negosyo po na to. Napaka-conveniente sa lahat po ng dropshipping company. Parang si Sitaw po ay kakaiba. Dito po, no, hindi na natin kailangan mag-market, hindi natin kailangan ng inventory, pre-registration, walang subscription fee, no, hassle-free dropshipping to para kay Sitaw. No, kaya sikapin po natin na matutunan at aralin lahat po tayo na maging seller ay ma-motivate na kung saan ipagpatuloy yung negosyo. Huwag po kayong bibitaw. Tuloy-tuloy lang po. Kailangan lang po talaga dito na ng tamang strategy at mabigyan kayo ng tips at siyempre yung diskarte para makatulong po tayo, no, sa lahat ng seller. Muli po, ito po si Coach Jimro, no? At yan po, huwag niyo pong kalimutan na i-share itong video na to para marami pa pong makaalam kung ano yung dapat nilang gawin. Siyempre, mag-subscribe na rin po kayo. Ito na lang po yung hinihingi po namin suporta sa inyo. Like nyo na rin. At siyempre, click the notification bell para naman updated na kayo lagi sa video po natin. At sisikapin po natin na makapag-upload ng mga tutorial video para mas matutunan nyo pa yung negosyo na to. Maraming salamat po. Muli po, ito po si Coach Jimro na nagsasabi po sa inyong lahat, success start when you decide to begin. At walang mahirap sa taong may pangarap. Kaya lagi po natin tandaan na mahal ka ng Diyos at lagi po tayo manalangin at manampalataya. Tandaan nyo, wala tayong magagawa kung malayo tayo sa Diyos. Okay? God bless you po.